Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Exodus chapter 3 verse 8 and 10. Sabi dito, kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehiptyo at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirhan ngayon ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hibio at mga Hebuseo. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita at nakita ko kung paano sila inalipin ng mga Ehipsyo. Kaya ipapadala kita sa Paraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto. So, sabi dito, nakita ni Jesus Christ yung paghihirap ng kanyang bayan. So, ang istoryang ito ng buhay ni Moses, ito ay naglalarawan ng mas makabuluhan, mas dakilang bagay na matatagpuan natin sa Old Testament. Kasi yung pagkaalipin ng Israel sa Ehipto ay parang katulad natin na yung pagkaalipin natin sa kasalanan. Yung meron tayong Jesus Christ na nag-save sa atin. Kaya kailangan mabigyan ng magandang kinabukasan, magkaroon ng redemption at pagtutubos ang pagbayan ng Israel. Sa panahon natin, ang bayan ng Diyos ay ang church. Ang body of Christ na patuloy tayong pinapalaya sa kasalanan. At hindi ito para lang sa iba, kundi sa bawat isa, para palayain sa mga kasalanan, sa paghihirap, sa pagkaalipin ng mga kasalanan. God's vision is redemption. Kaya meron tayong Great Commission na si Jesus Christ ang mas matibay na kasunduan para utusan tayo magkaroon ng disipulo, at yun yung pagsasaayos ng buong mundo, na bawat isa, bawat bansa maging tagasunod. Yung purpose natin sa buhay, hindi lang tayo isang simpleng namumuhay lang dito sa mundo. Meron tayong mission, merong purpose ang buhay natin. Hindi lang ito laban para sa kahirapan sa mundo, sa kung ano man yung natural lang na makatulong sa pamilya natin, may trabaho, merong mga bagay na meron ka. Hindi lang po doon yung purpose natin sa buhay. Meron tayong mission na mas malaki. May mission tayo na mas higit pa, na makakatulong sa iba, hindi lang sa mga personal nating pangarap, mga personal nating adhikain. Maging part tayo ng mission na yung kapagpalaganap ng makapag-share, makapagdulot ng pagbabago dito sa ating bansa. Kundi sa bawat isa, hindi lang sa pamilya mo, kundi sa bawat tao na pwede mong matulungan. Yung God's vision ng plano ng Diyos na pagtutubos at pag-aayos ng mundo. Kasi dapat maunawaan natin kung bakit tayo nag-i-exist dito sa mundo, ano yung hamon na kailangan nating harapin, kung ano man yung mission
mo bilang tao, bilang isa sa pinili or maging magkaroon ng kaayusan. Hindi lang mula sa pamilya, sa mga kakilala mo, sa kapitbahay mo, or sa sino man na kakilala mo. Ang pagkakaroon ng laban sa buhay, hindi lang yung natural na may hanap buhay ka, nakakapag-provide ka ng kailangan ng pamilya mo. Kundi, lumalaban tayo or may mission tayo dito sa mundo para lang sa purpose ng Diyos sa buhay natin. Kailangan malaman natin kung ano yung purpose natin, purpose ng Diyos sa buhay natin. Kung ano yung mas higit pa sa buhay natin. Kung ano yung comfort natin, kung ano yung vision natin, hindi yan magkukulang. Hindi magkukulang ang Diyos para sa provision. Kung ano yung will ng buhay natin, kung ano yung pangangailangan natin para lang sa ipinapagawa ng Diyos sa buhay natin. At yan ay mapaprovide na ng Panginoon. Susuplayan ng Diyos at hindi yan magkukulang kapag lalo na sa provision, kung ano man yung purpose ng Diyos sa buhay natin, pinoprovide yun ng Diyos. Binibigyan niya ng supply kung ano man ang kailangan natin para sa purpose niya sa buhay natin. Yung plano ng katulad ng pagpaplano ng Diyos, kung ano yung purpose natin, kung bakit tayo nandito sa mundo, kung ano ba yung magagawa natin sa church, bilang isang member, bilang isang Kristiyano, kung ano yung pwedeng kung ano yung panawagan ng Diyos sa buhay natin, kung ano yung pwede natin maitulong para sa redemption or Great Commission na ang mission at purpose sa buhay natin.